Diyos banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri ng pagsalamat po sa pagkakataon po. Pinagdalog sa amin na kami magkakikot. Kami sa inyong presensya, patuloy o Diyos, Ama. Kami pumulong sa iyo, patuloy na aming pagkakulang puso. Siyasan po ng aming puso kay kita. Bayad karamihan, ang pinasakin sa isip, salita sa gawa. Patuloy po natin ang sinusunod sa iyo. Amen. Cleanse us, purify us, and sanctify us, Lord. Your word, Panginoon, sa oras na ito, Lord, nalinis kami at patuloy kami victorious because you are the God, our victorious God. Patuloy, O Diyos, kami ay humingi ng gabay. Turuan mo kami sa puso sa Espiritu, kami nagpapasalamat. Ang salita mo, magsasaling gabay, kalakasan, at maging pamantayan po namin, Panginoon. Kami ay huwag ma-deceive, lalo na sa panahon ito. Patuloy, O Diyos, kami ay pagsalamat sa pag-iingat mo sa apat na sulong na ito. Salamat sa tagumpay na pinagkaloob mo na sa oras na ito sa tabi ng pangalan po ng iyong anak si Jesus. Amen and amen. Grace. Hallelujah. Kamusta po, mga kapatid? Ang pinagpahalan ng Diyos. Amen? Amen! Hallelujah. Bigyan po natin ng the best clap offering ang ating best of all. Amen? At sa umagang ito, tayo po ay magsimula na po sa ating tema. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa umaga po nito is first week ng December. Amen? Amen. So, ating pong pag-aaralan is about deception. Amen? Start po natin ang December is pag-usapan po natin is deception. Ano po ba ang deception? An act of misleading or lying to someone in order to cause them to believe something that is not true. It involves intentionally giving false information, concealing the truth, or distorting the facts with the goal of tricking or manipulating others. Deception can take many forms such as outright lies, half-truths, or deliberate omission of truth or important details. So, in deception po, may kalakad yan. Yan po nakakulog yung unang-una po, lying, to cover up a mistake or information and pretending to be something or someone you're not. At yung pangatlo po is manipulating. Facts or event or mislead others for personal gain. So, question po. Ngayon po sa panahon po natin ngayon, what are the signs of end times? So, kumuha po tayo sa Matthew. In all New Testament, meron po mga signs dyan. But kumuha po tayo sa Matthew 24. Matthew 24, verse 4 and 5. Makimukulat po kayo. Sabi ko sa Matthew 24, verse 4 and 5. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. So, deception. So, ang Panginoong Isus po ay sumagot na tayo ay mag-ingat. Huwag tayong maligaw ni numan. Dahil po sabi sa verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap sila na Kristo at marami silang maiiligaw. So si Jesus po ay tunay na propeta and meron pong record ng Jewish Encyclopedia that there are 40 false Messiah who have come to the Jewish people since nung time ni Christ. Kaya mayroon nagtatanong,
Kay Christ, ikaw ba ang Messiah? Ikaw ba ang Kristo? One of the famous Messiah came from Jewish named Bar-Kokhba. So siya po yung naging mas maingay yung kanyang pangalan. Pero hindi pa siya yung Messiah. Dahil siya po ay natalo din. Kumbaga, liberation. Kasi ang Jewish people po ay hawak ng mga Romano. Sabi po sa 24 verse 25, "For there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect." Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamangamanghang, himala at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. So, hindi natin masasabi na ang ating Panginoong Hesus ay hindi nagpaalala sa atin. Kaya ako sabi ng 25, tandaan nyo, ipinagpauna ko lang sabihin sa inyo. Amen? So, sinabi na sa atin ng Panginoong Hesus. Kaya po sa panahon po natin ngayon, makikita mo, marami nang naglilitawag propeta. So, miraculous signs do not necessarily prove a message is true. So, kapag meron nagpakita ng mga himala at wonders, hindi agad tayo maniniwala. God will protect those who He has chosen. So, ano po ba yung katotohanan? So, yung deception, nakita na natin kung ano yung deception, meaning deception. Ano po ba yung katotohanan? Nung ang ating Panginoong Jesucristo ay kausap si Pilato, nagtanong si Pilato, what is truth? Sabi ko sa John 18, verse 37 to 38. Sabi ko sa Tagalog, kung ganon, isa kang hari? Sabi ni Pilato, sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanglibutan, upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Question, sino pong nasa katotohanan? Sabi sa 38, ano ba ang katotohanan? Sabi ni Pilato. Inatulang mamatay si Jesus. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong nakikitang dahilan upang katulad siya. So what is truth? There are 3 coordinates po na nagpapatunay ng katotohanan. Unang-una po, si Jesus. Amen? Sabi sa John 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Amen? Unang-una po si Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At yung pangalawa po, God's Word. Sabi po sa John 17, verse 17, sanctify them through thy truth, word. Thy word is truth. Jesus' truth, God's word is truth. At yung pangatlo po is Spirit. Sabi po sa 1 John 5 verse 6, 1 John chapter 5 verse 6. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ,
not by water only, but by water and blood. It is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. So, three coordinates po na nagpapatunay ng katotohanan. Si Kristo, ang salita ng Diyos, at ang Espiritu. So, dako naman po tayo sa false Christ in the church sa panahon natin. So, may tinatawag po na Jesus, the Marxist revolutionary. So, si Jesus po may dalang baril, nag-aalsa, nagre-revolusyon. Ito po ay sikat sa South America. At sila po yung mga revolutionary, mga tao na sa pamagitan ng pag-aalsa, paggamit ng armas, ay makakuha nila yung liberation. So, Marxista po ay tumutukoy sa ideya o prinsipyo na nakuha kay Karl Marx, isang Aleman o pilosopo, ekonomista at siyensya ng panlipunan, na kilala bilang isa sa mga pangunahing tagapagtatag ng komunismo. So, dito rin po nakuha yung liberation theology na pinanghawakan ng mga Amerika. So, yung pangalawa po, Jesus the Guru. So, saan naman po nakuha yung Jesus na guru? So, yung guru po came from the Sanskrit. That traditional refers to the spiritual mentor in Hinduism, Buddhism, and other Eastern religion. Ngayon po, in New Age, nag-improve siya. At ito ay tumutukoy sa Eastern spirituality, Western psychology, and holistic healing. So yung guro po ay sa panahon ng mga Hinduism, sila yung pinupuntahan ng mga tao para magkonsulta. Spiritual teacher or guide provide wisdom, insight, and direction on a person's journey. At yung pangatlo naman po, yung sikat na tuwing December, the Father of Christmas, Jesus, Father of Christmas, liberal. So, mas kilalang Santa Claus. So, if you remember na message na rin to, I think Pastor Nick or Pastor Jan about kung sino si Saint Nicholas, na siya ay nagdadala ng mga regalo, or Pastor Ed na preach about Saint Nicholas. So, si Saint Nicholas was Bishop of Myra in Turkey in 3rd century. Siya po nagbibigay ng regalo sa mga mahihirap. So, hindi siya tumutukoy about sa mga repentance or basta tumulong magbigay. So, hindi naman po ang gano'n ang ating Panginoon Hesus. Diba? Hindi ang Panginoon Hesus may dalang baril o mga guru or Santa Claus. Dahil mas higher ang ating Panginoon Hesus kung ating titignan, kung ating pag-aaralan mabuti. So sabi sa 2 Corinthians 11:14, another Jesus leads to a different spirit and a different gospel. Sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sino mang dumarating at may Jesus na ipinapangaral na sa iba, ipinapangaral namin. Tinatanggap ninyo ang spirito at aral ng iba sa itinuturo namin sa inyo. So we must be very careful, lalo na kung ang may tumatayo o may napapakinggan tayo na about Jesus ay iba. Ibig sabihin po, iba din yung espiritu na dala niya, na baka sa ating pakinggan ay maganda, it will cause problem in sa ating spiritual. Kaya po sabi,
Take it that will not be received. So, paano po makakapasok ang deception? How deception enter? Unang-una po, primarily, through pride. So, the pattern of Lucifer. Pride, rebellion, and deception. So, sabi po sa 1 Corinthians 1:26-29, Jesus chose another kind. Sabi po sa Tagalog, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Ayon sa mga pamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Sabi sa 27, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan. Bakit po? Upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. In verse 28, pinili niya ang pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. And verse 29, kaya't walang sino man makapagmamalaki sa ating sarap ng Diyos. Paano makakapasok ang deception? Pangatlo po, yung flattery. Beware of flattery. Sabi ko sa Proverbs 29 verse 5, a man that flattered his neighbor spreadeth a net for his feet. Ang kunwaring bumupuri sa kanyang kapwa, nag-uumang ng bitag na sa sarili inihahanda. So, paano po ba yung flattery tinatawag? Naalam mo ng pinupuri mo na hindi ka katotohanan. Diba? Yung mali na yung nasasabi mo, ganda. Diba? Ang sarap ng niluto mo. Diba? So, beware of that day kasi nagiging way din siya para makapasok. Makikita niyo yung information. Siyempre, kapag uy, masarap yan niluto ko. Hindi ganun ulit ang gagawin niya. May paano sa iba niya nahinta. Diba? So, beware. Kasi yung ganung pagsasalita natin, it will cause wrong details or information. Kaya po, nung nakaraang linggo po, ang topic po sa mga is about tongue. Dahil yung tongue po natin, it's big. Nakapaloob po dyan yung buhay at kamatayan. Kaya beware of our mouth. Kasi sinasabi ng ating bibig. Lalo na kung may kausap tayo. Bilang anak ng Diyos, makikita sa atin kung ano yung may ba yung katotohanan. Amen. Mabilis lang tayo. Excuse lang po. Nangailangan ko energy. Amen. So, how deception enter? Primarily through pride. Yung pattern po ni Satan. Yung pride, rebellion, and deception. At yung mga cults, yung mga super group na tinatawag
mga kulto, beware. At yung Jesus choose another kind, na makikita natin at yung beware of flattery. So, sino ba ang mga candidates for deception? Sino mga kandidato? Those who, unang-una po, rely on subjective impression. Ano po ang ibig sabihin nun? Pagtukoy o pagsandig sa mga opinion ng damdamin, karanasan ng isang tao na batay sa kanilang personal na pananaw at hindi sa mga objective o layunin ng katotohanan. Sa madaling salita, desisyon o pagpapasya na ginagawa batay sa kung ano ang nararamdaman o naiisip ng isang tao. Ito ang isa sa mga kandidato ng deception. Mananandigan tayo para sa ating damdamin. Yung masyadong, anong tawag yan? Maraming na tao. At yung pangalawa po ay laging nakatingin sa human leaders. Alam niyo po ibig sabihin nun. Mga kandidato na tinitignan mo ay tao. Alam naman natin na kapag tayo ay sa tao nakatingin, di ba? Mawawasak ka lang. Masisira ka lang. Yung pinapangarap mo. Isa lang ang titignan mo, ang ating Panginoong Hesus. At yung pangatlo po, accept supernatural signs as a guarantee of truth. Meron tayong napapakinggan ngayon sa YouTube na nagpapakita ng mga supernatural signs at hindi natin tinitingnan o pinapakinggan mabuti o tinetest natin to through the guidance of the Holy Spirit kung ito ba ay totoo, kung ito ba ay kanyang salita. So we must very careful sa ating napapakinggan, even sa ating nasa harap. Amen? Huwag kayong tumingin sa amin, sa akin, kundi ang tingnan nyo ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ng ating Panginoon sa Kristo, na siyang katotohanan. Hindi po ako ang magiging way nyo, kundi ang ating Panginoon Jesus. At yung pang-apat po, yung true personal ambition or susceptible to flattery. Mga pansariling ambisyon, madaling mabighani sa pagpupuri. Mga candidates na kapag pinuri ka, madali kang sa ganung paraan kaya ka nilang manipulahin. Ganun pa pala. Alam na agad kung paano mahuhuli yung kalooban mo. Kaya nga minsan, sa isang salita lang, lalo na pag kilala ka ng iyong asawa, isang salita lang, alam niya na, magagalit ka eh. Kumbaga, kilala ka niya talaga. So, beware din po tayo sa ating mga nakakasalamuha. Yung ating nakakausap. Dahil, di mo natin alam, baka tayo pala ay namamanipula na. Amen? At isa pa po yung unwilling to face the possibility of persecution and suffering. Yung mga taong umiiwas na ayaw harapin yung mga pagsubok o gusto nila laging bless lang, bless. Ayaw nila ng repentance, pagsisisi. Kumbaga, puro bless lang yung yung naririnig. Ayaw nila nung nahihirapan. Nasa Bible na lahat yan. Kahit ang mga, kaya kapag paalala ang ating Panginoong Hesus, nagpatunan na nagsabi, diba, yung mga darating na paghihirap at pag-uusig. Sinabi na ating Panginoong Hesus, tayo, hindi tayo exempted sa ganyan, haharapin at haharapin natin yan. Ang kaibahan lang natin,
Meron tayong Diyos na pinangahawakan. Yung ating muog, sandigan, yung victory natin. Sabi sa Psalm 62, na siniya ng ating Pastor Nick. At yung huli po is ignorant of Scripture. Yan po. Talagang madaling mapasok ng deception. Sasabihin sa iyo, gaganong ka lang ng salita ng Diyos, ganito. Eh, ikaw wala kang alam sa salita ng Diyos. Madali kang matangay. So, we must have our own Bible at tayo ay makapagsalisik at makapag-aral sa tulong ng Holy Spirit at siyang ating gabay tungo sa katotohanan kung sino yung Kristo na ating sinasamba. Amen? Andiyan po ba kayo? Amen. Amen. Mabilis lang to. Nasa dulo natin tayo. So, how to be free from deception? So, paano tayo makalaya sa deception na to? Unang-una lang po ang sagot dyan. Sa ating Panginoon. Only God's mercy. Amen? At yung pangalawa po is by cultivating humility and fear of the Lord. Sabi sa Psalms 25, 8-9. Sabi po sa Psalms 25, 8-9. Good and upright is the Lord. Therefore, we will teach sinners in the way. Verse 9. The meek will be guided in judgment, and the meek will he teach his way. Humility. Si Yahweh mabuti at siya'y makatarungan, itunuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa mapagpakumbaba, siya ay bumagabay. So humility. We must cultivate always the humility. Tayo lagi magpakababa. Dahil at siya nagpapakababa ay ginagabayan ng Diyos tungo sa kanyang pagtaas. Dahil kapag ikaw ay nagmamataas, nagmamarunong, hindi mo alam, pride na pala yan. Magbubulag ka na lang sa pagbagsak mo. Dahil yung pala sarili mo na kagustuhan yan, hindi na yung kalooban ng Diyos ang nasusunod. At sabi rin po sa verse 12 to 14 ng Psalms 25, Psalms 25, What man is he that fear the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. Verse 13, His soul shall dwell at ease, and his seed shall inherit the earth. And 14, the secret of the Lord is with them that fear him, and he will shew them his covenant. Amen? If you have fear of the Lord, humility, yung covenant ng Diyos, ibig sabihin, nakikita ng Diyos yung covenant niya sa iyo. May covenant ba kayo sa Diyos? Amen? We must cultivate humility at yung pagkatakot sa Diyos. Kaya po importante ito. Bakit po? Para hindi tayo ma-deceive ng kaaway. Ang taong kay Yahweh ay gumagala, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Ang buhay nila ay palaging sasagana, mga anak nila ay magmamana sa lupa. Sa mga masunurin, si Yahweh isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. Makita niyo yung masunurin, humility, pagkatakot sa Diyos, yung pagiging masunurin sa kalooban niya, kaibigan ka ng Diyos. At lagi niyang inaalala yung covenant. Through wisdom and knowledge, both proceed out of the fear of the Lord.
Sabi sa Psalms 111 verse 10 and Proverbs 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, a good understanding have all they that do His commandment, His praise endureth forever. Ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simula ng karunungan, taong masunurin, pupurihin lubos, purihin ang Diyos magpakailanman. And verse 7 po ng Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So makikita agad natin yung pagkakaiba ng dalawang tao na gusto yung wisdom at yung nagde-despise ang wisdom at ang instruction. Makikita natin, tama po ba? Kapag nandun ka sa katotohanan, nandun yung sasagana ka eh. Maghihirap ka, pero makikita mo, ang Diyos ang nagtuturo sa iyo tungo sa kasaganaan. Eh yung tao, makikita mo, kapag ayaw ng instruction, alam mo nang mali, kahit sinabihan mo na, eh alam mo na kakantungan doon. Amen? Na kahit yung sa atin, kung hindi tayo tumitigil sa ating pagsisira sa ating katawan, anong mangyayari? Masisira ang ating katawan. Amen? Kung ano yung kinakain natin, sinusubo natin sa bibig, na hindi kaaya-aya o hindi maganda sa katawan natin, ayun yung magiging kasiraan sa ating katawan. Amen? Eh kung alam natin pamantayan ng Diyos kung paano ang tatainin, tiyak, nahabang yung buhay at yung katawan mo, lusog pa yan. Amen? Nandito lang po lang, nasa Bible. Atin lamang po sasalisigin. And it always based everything on the scriptures. Kanya po, first general, then special revelation. A Christian who ignores his Bible has no right to hear from God. Kaya nagtanong ang ating Pastor Nick. Amen? Sino mga may Bible? Well, a Christian who ignores his Bible has no right to hear from God. At sabi sa John 16 verse 13 to 14, how to be free from deception, we must focus on Jesus. John 16 verse 13 to 14, sabi po, but when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Verse 14, He shall glorify me, for He shall receive of mine, and shall show it unto you. The Holy Spirit po. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga nangyayari sa hinaharap. Kaya po, importante na meron tayong Bible. Dahil po ang Holy Spirit po ang siyang magtuturo sa atin sa katotohanan tungo sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahayag niya sa inyo. Anong itinuturo ng Holy Spirit? To glorify Jesus. To glorify the truth. Kung ano ang kanyang narinig, yun ang sasabihin niya sa atin, ituturo niya sa atin tungo sa katotohanan.
Kaya po sabi sa John 5:30, wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Umahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang sinusunod, kundi ang kalooban na nagsunod sa akin. Sabi ng Panginoon Jesus. So, paano tayo makakalaya doon sa deception? Umiwas tayo sa mga usapin na alam natin mapagkunwaring pumupuri, yung flattery. Sabi sa 2 Corinthians 3:12-13 and 11:2-4, dahil sa pag-asa namin iyan, malakas ang aming loob. Hindi kami tulad ni Moises na nagtalakbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalatayang iyon. Pag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinagkatipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malaso ng iyong isipan at may layo kayo sa tapat at dalisay ng pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva na nalinlang na ahas, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino mang dumarating at may Jesus na ipinapangaral, na iba sa ipinapangaral namin. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa tinuturo namin sa inyo. Ito po yung sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Amen. Kaya, let us be vigilant, be sober, and let us not be deceived. And let us exercise our senses. Sabi sa Hebrew 5:12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulaing aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon ay gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa mga sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong na kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So, alam naman po natin ang mabuti at masama. So, alam na natin, yung bawat kilos natin, yung ginagawa natin sa ating katawan, yung ating sinasabi sa ating kapwa, alam natin ito, kung ito ba ay magiging biyaya o curse sa ating binibitawang salita. Kaya yung deception and tongue is magkahigit talaga. And let us cultivate love of the truth. Sabi sa 2 Thessalonians chapter 2, 9-12, dito po tayo magtatapos. 2 Thessalonians chapter 2, verse 9-12. Sabi, even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, verse 10, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. And verse 11, and for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. And verse 12, that they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Sabi po sa Tagalog, pagbitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas.
Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang ng mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw niyang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sa kanila. And verse 11, dahil dito, hahayaan ng Diyos. Kapag in-ignore natin yung pagmamahal ng katotohanan, ano sabi po? Hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Always active, not passive. Positive always, not negative. Huwag tayong naka-steady lang. Kailangan galaw-galaw din. Aktibo. At yung lumalabas sa ating bibig is always positive at mabiyaya. All in the scripture. Sa Bible po. Ang ating Panginoong Hesus, ang salita ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos na nagpapatunay ng katotohanan. Amen. Amen? Amen. Kaya po, let us not be deceived sa anumang ating napapanood, sa ating naririnig, lalo na makikita natin na talaga yung paunang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, yung propesya na. Amen? Na darating yung paghihirap, mga digmaan, signs na malapit na kanyang pagbabalik. Kaya, let us focus our eyes, our mind in Christ alone, in His words. Sa tulong ng Holy Spirit, siya ang magtuturo sa atin kung paano tayo makakaiwas sa makatindang nagawa o trap ng tao sa buhay natin. Mahal tayo ng Diyos. Kaya, it always a reminder to us. At lagi natin panghawakan yung salita niya. Na kailangan meron tayo binabasa sa salita niya. Importante. Kung wala po kayong Bible, magsabi lang po kayo. Amen? Marami pong Bible sa gilid natin. At kung gusto niyo po ng Tagalog, baka magulat na lang po kayo, may kumakatok na sa inyo. Kung mag-deliver na lang. Amen? Mga pinagpapala ng Diyos. Amen? So let us stand up and let us pray sa ating pagpupuso po. Pray po ang Diyos sa bago nito sa kanyang salita na ating narinig. Father, salamat po sa oras na ito sa tagumpay na ito na gawin sa pangalan po ng iyong anak ni Jesus na siyang katotohanan na nagpapatunay sa iyong salita sa tulong ng iyong Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa salita nito na patuloy namin pinahawakan. At ikaw ang Diyos na siyang mag-manifest sa bawat puso't kaisipan po ng bawat isa. Ikaw, Lord, ang umawak at mag-ingat sa bawat isa na huwag kaming madaya, Panginoon. Lord, I give it to your hands, Panginoon, na ang bawat isa sa loob ng sambahan ito, Panginoon, matanda hanggang sa maliit na bata, you protect every one of us. At ikaw, Lord, ang maparangalan sa aming buhay. Ikaw ang mataas sa aming buhay. Lord, wala kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Kaya, Lord, we continue to glorify your name sa lahat ng dumarating pagsubok sa aming buhay. Dahil nananampalataya kami, Lord, na kami ay hindi mo iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, anumang dumarating na pagsubok o sakit, Panginoon, sa aming katawan, Lord, ikaw ang Diyos
ang manggagamot, the great healer, the provider of our needs, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay sa iyo lamang magpo-focus, hindi sa kanino mang tao, Panginoon. Kami magpo-focus, Panginoon, sa iyo, sapagkat sinabi mo, Panginoon, ikaw ang daan at katotohanan, Panginoon. At walang ibang daan kundi sa iyo lamang, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa pagtuturo mo sa umagang ito sa bawat isa sa nakarinig, Panginoon, ng iyong salita. Lord, I pray, Lord, ang salita mo na ito, Panginoon, ay patuloy na maging gamot, Panginoon, spiritually, Panginoon, at gabay, Panginoon, sa daan, Panginoon, na nagdidilim, Panginoon, ng daan, Lord. Ikaw, Lord, ang magliwanag. Ikaw, Lord, ang siyang magbigay kalayaan sa kaisipan naghihirap, Panginoon. Broke everyone, Panginoon, na siya nagpapahirap. Ano mang espiritu na nagpapahirap sa isipan ng tao, Panginoon. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, sa pangalan, Panginoon, ng iyong makapangyarihan, ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, through the power of the Holy Spirit, Panginoon, set them free, Panginoon. Ano mang turo na hindi kalooban mo, Panginoon, ano mang espiritu na hindi kaaya-aya, Panginoon, na hindi makakapasok sa lugar na ito, sa bawat anak mo, Panginoon, sa bawat tahanan ng bawat isa, kundi ang katotohanan mo lamang, ang pag-ibig mo, Panginoon, the true Christ, na aming sinasampalatayanan, Panginoon. You covered every one of us, the hedge of protection sa bawat bahay, bawat anak, sa aming mga ari-arian, Lord, sa trabaho, Lord. Ikaw, Lord, ang aming kasama. Ikaw, ang Lord, ang aming sandigan, huog, ang aming tagumpay. Kaya, Lord, kami, Panginoon, ay hindi matatakot sa anumang darating sapagkat ikaw ang Diyos na nagtagumpay na sa lahat ng ito, Lord. Kaya, Lord, salamat sa salita mo. Ikaw ang Diyos, ang mataas, madakila, Panginoon. Wala kami ibang tinataas sa oras ito, ikaw lamang, Panginoong Isus. Salamat sa tulong ng iyong Holy Spirit. We thank you for your guidance. Salamat, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka sa dakilang pangalan ng na si Jesus. Amen.